Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyo lahat at ngayong araw po ang ating pag-usapan ay kabilang po sa pinakamahalagang bagay na dapat malaman ng bawat Muslim, na ito ang pamamaraan ng pagtatanggol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At hindi po lingid sa inyong kaalaman na mayroon pong mga tao na patuloy sila sa kanilang pangungutya sa ating propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at narapat po na ipagtanggol natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil ang pangungutya sa kanya ay pangungutya sa ating relihiyon. Hindi po si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo ang kinukutya, kundi kapag siya ang kinukutya ay tunay na ang kanilang punto doon ay kinukutya nila ang relihiyon na dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya narapat po sa atin na malaman natin kung ano ang tamang pamamaraan ng pagtatanggol para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pinakauna na dapat natin malaman ay ipinagbabawal po sa Islam ang masasamang salita, pangungutya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga sinabi ni Allah sa banal na Quran sa surah At-Taubah, "Walladina yu'duna Rasulullah walladina yu'duna Rasulullah lahum 'adzabun alim." Katotohanan na sila na gumagawa ng masasamang salita, nangungutya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay sila ay tunay na mayroong matinding kaparusahan. At dahil dito, nabanggit sa hadith ni Imam Muslim na mayroong isang lalaki sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na siya ay nagmuslim, isa siyang Kristiyano. Siya ay nagmuslim at siya ay sumusulat sa ibang mga talata na ibinababa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At siya ay umalis, pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang relihiyon, at pagkatapos ay sinasabi niya sa kanyang mga kasamahan at sa ibang mga tao na tunay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi niya alam, maliban lamang, wala siyang kaalaman maliban lamang sa aking isinusulat. Wala siyang alam si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ang sabi ng tao na ito. Kanyang pinagsasabi ang mga bagay na hindi maganda, o siya ay nangungutya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nabanggit sa hadith ng Imam Muslim, noong namatay ang taong ito, ay nilibing siya ng kanyang mga kasamahan. At pagkatapos ay kinabukasan nakita nila ang kanilang bangkay, na siya ay tinatawag na lumitaw, nakalabas doon sa kanyang libingan. Sinabi ng mga tao na ito na maaaring ito'y ginawa ng mga kasamahan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, at nilibing nila muli ang tao na ito. At pagkatapos kinabukasan nakita nila na ganun pa rin, na siya ay subhanallah lumitaw bilang parusa sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya tinatanggap ng lupa, siya ay lumitaw muli, at pagkatapos ay nilibing nila muli. At ganun ang nangyari sa pangatlo, na nakita nila muli na nakalabas ang kanyang bangkay, hanggang sa hinayaan na lang nila ang bangkay niya dahil hindi siya mailibing, dahil siya ay lumalabas kinabukasan sa kanyang libingan, parusa sa kanya sa kanyang pangungutya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito sa mundo. Paano pa kaya ang kanyang parusa sa araw ng paghukom? Ganun din na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Innal ladina yu'duna Allah wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adaban muhina." Suratul Ahzab. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na katotohanan na sila na nangungutya at gumagawa ng mga salita, mga gawain na hindi magaganda kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang propeta, ay tunay na sila ay sinumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo, at sa kabilang buhay naman ay matindi ang kanilang kaparusahan. Kaya narapat po na malaman natin ito, na ang pangungutya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ito po ay gawain na paglabag sa Islam, at napakalaking kasalanan ito sa relihiyong Islam. At pangalawa, dapat natin malaman na narapat po na ipagtanggol natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sino man na nangungutya sa kanya, Muslim man o hindi, o sino man na nangungutya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dahil ang tinatawag na dahil ang pagmamahal natin kay Propeta sallallahu alaihi wasallam ay ito po ay obligado sa bawat Muslim. Bakit? Dahil ang pagsaksi, ang unang susi ng tinatawag na ang unang susi sa pagpasok sa Islam ay ang dalawang syahada. Pagsaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah at pagsaksi na si Muhammad ay alipin at sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya obligado sa atin na mahalin natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil ito ay kabilang sa haligi ng ating pananampalataya. Ganun din na ang dahilan kung bakit tayo ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos ng gabay ni Allah ay ang awa sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay nakaramdam ng pangungutya, pagpapahirap mula sa mga Quraysh, pero patuloy siya sa pagpaparating ng mensahe ng Islam na ito ang pagsamba lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, na dahil dito ay umabot sa atin ang relihiyong Islam. Siguro ay sapat na ang bagay na ito kung ating titingnan lamang na tayo ngayon ay sumasamba sa nag-iisang tagapaglikha. Allahu Akbar. Sapat na ito. Hindi tayo nabilang sa mga sumasamba sa mga ribulto, sumasamba sa mga hayop at ibang mga Diyos-Diyosan. Bagkus tayo ay ginabayan ni Allah dahil sa tinatawag na mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na umabot sa atin, kaya tayo ngayon ay sumasamba, kumikilala sa nag-iisang tagapaglikha. Patunay lamang ito ng kanyang awa habag sa kanyang umma sa mga nasyon at kabilang tayo sa umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya obligado po na ipagtanggol natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil siya ay tinatawag na propeta na mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, na obligado na mahalin natin siya ng higit pa sa ating mga sarili. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akun ahabbu ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Hindi magiging ganap ang pananampalataya ng isa sa inyo maliban lamang na ako ay higit niyang mahalin kaysa kanyang anak, sa kanyang magulang, sa lahat ng mga tao. Ito po ay sa hadith ni Imam Bukhari. At pagkatapos ay dapat nating malaman kung ano ang tamang pamamaraan kung paano natin ipagtanggol si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naayon sa payo ng ating mga ulama. Ang pinakauna ay sundin natin ang sunan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Isabuhay natin ang sunan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pag-aralan natin ang sunnah, pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ito ay isabuhay natin ng tama. Dahil kapag ito ay sinabuhay natin, wallahi al-azim, mapapansin ng mga tao sa ating kapaligiran kung gaano kaganda ang relihiyong Islam. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa manhaakum anhu fantahu." Anuman ang dala sa inyo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kunin nyo, at anuman ang ipinagbawal sa inyo ay ipagbawal nyo. Ang relihiyon na dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Islam, ang kompletong relihiyon, ay kung ito ay sa buhay natin, ay makikita natin kung gaano ang kanyang epekto sa hindi mananampalataya, sa hindi mga Muslim, dahil napakaganda po ang relihiyong Islam. At syempre, bago natin maisabuhay ito, narapat po na pag-aralan natin ang ating relihiyon. Pag-aralan natin ang sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, pamamaraan ng kanyang pamumuhay, at pagkatapos ito ay sabuhay natin. Pangalawa ay kung meron tayong mga naririnig na mga pangungutya sa sino mang mga tao, ay narapat na ito ay hindi natin tanggapin, kundi ito ay pigilan natin sa pamagitan ng kaya natin. Kahit sa puso lamang natin na ipakita natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi tayo nalulugot sa sino man na nangungutya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, faman lam yastati' fa bi lisanihi, faman lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika ad'aful iman." Sino man nakakita sa inyo ng masamang gawain, ay ito ay pigilan niya sa pamagitan ng kanyang kamay. Kung hindi niya kaya, pigilan niya sa pamagitan ng kanyang dila. Kung hindi niya kaya, ay kahit sa pamagitan ng kanyang puso. Ang narapat po na dapat na ipakita natin na hindi tayo nalulugod sa mga tao na sila ay kinukutsya nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang din doon ay tayo po ay sumagot sa mga ay binibigay nila ng mga
pangungutya kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sagutin natin ang kanilang mga pangungutya. Sagutin natin ang kanilang paninira kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang mayroon tayong sapat na katibayan. Kaya narapat po na pag-aralan natin ang pamumuhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, pag-aralan natin ang Islam, pag-aralan natin ang mga kasagutan sa mga itinitira, sa mga sinisira ng mga hindi mananampalataya, lalo na kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil ang kanila pong sinisira ay ang ating relihiyon. Kaya narapat po na pag-aralan natin ito. At marami po, hindi po lingid sa inyong kaalaman, na mga pare, mga pastor, at iba pang mga hindi mananampalataya, na dahil sa kanilang pagsasaliksik ng kaalaman, kahit na may mga tao na sinisira nila ang Islam, ay tinanggap pa rin nila ang Islam. Bakit? Dahil sa nakita nila na ang relihiyong Islam ay tamang relihiyon at wala pong tinatawag na mga katanungan na hindi nabigyan ng kasagutan sa relihiyong Islam. Kaya kapag tayo ay sasagot sa kanila, magbigay po tayo ng tamang kasagutan at yung tinatawag na kasama po ng tinatawag na mga katibayan. Dahil ang Islam po ay kompletong relihiyon. Kabilang din dito ay iwasan natin na tayo ay manakit sa ating salita o kaya ay manakit sa pamagitan ng ating kamay kapag may narinig tayo ng mga salita na ganito. O yung mga tao na sumisira kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ipakita natin yung tinatawag na sobrang galit natin ay nanakit tayo. Yung iba pa ay maaaring pumatay. Subhanallah. Hindi po yan kaaya-aya. At huwag nating hayaan na magamit ito ng mga hindi mananampalataya at pagkatapos ay sabihin na tayo ay mga terorista. Yan po ay maaaring ginagamit nila ang bagay na ito para ang ibang mga Muslim ay manakit sa ibang mga tao, pumatay, at pagkatapos sabihin nila ng mga Muslim ay mga terorista. Tayo po ay may kakayahan na sumagot sa pamagitan ng salita, o kaya kahit sa puso kung wala tayong kakayahan na ito ay ipakita natin kay Allah na hindi tayo nalulugod sa mga tao na sinisiraan nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa ganitong mga sitwasyon ay bigyan natin ng tinatawag na magkakataon ng ating mga ulama na sagutin nila ang mga bagay na ito at i-share natin sa mga kapatid natin. Ganun din sa mga hindi mananampalataya para malaman nila kung gaano kaganda ang pamumuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga kasagutan sa mga isinisira nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doon naman sa parusa sa mga tao na sila ay naninira kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay yan po ay nasa mga pinuno ng mga Muslim at hindi po sa atin na mga likas lamang po ng mga netizen, kundi yan po ay nasa pinunong mga Muslim. Sila po ang may kakayahan sa mga bagay na ito. Kabilang din doon ay ipalaganap natin ang talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pinakauna ay sa ating sarili. Ipalaganap natin sa ating sarili, sa ating asawa, sa ating anak, sa ating pamilya, at pagkatapos ipalaganap natin sa mga ibang mga tao, lalo na sa mga hindi mananampalataya, ang talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil kung ito ay maintindihan nila, malaman nila, ay tunay na kabilang ito sa dahilan na maaring yakapin nila ang Islam, o kaya kung hindi man nila yakapin ang Islam, ay maaaring sila ay kabilang sa nagtatanggol sa Islam. Bakit? Dahil ang talambuhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay makikita natin dito ang kagandahan, kabutihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maraming mga nagmuslim na hindi sa pamagitan ng narinig niya yung tinatawag na mga turo mula sa iba't ibang mga talata o sa mga hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kundi nakita niya yung pamamaraan ng pagsasabuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Quran at saka sa Sunnah na ang kanyang ipinag-utos sa mga kamusliman. Kabilang din doon ay kung may kakayahan tayo na i-boycott ang sinuman na sinisiraan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay i-boycott po natin yun. Kung ito ay makikita natin na ito ay makakatulong. At bilang panghuli ay palagian na maging matatag tayo at maging mapasalamatin tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa napakaganda, napakadakilang biyaya na binigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay kanyang ginabayan sa kanyang relihiyon. At hanggang sa muli, ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Sa lahat po muli nang bumati sa inyo ng Assalamualaikum wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh.